Hello guys! Welcome back sa ating vlog. For today's video, alam ko lahat tayo ay paborito natin ang dried fish o kaya ang tinatawag nating tuyo. Alam nyo guys, ang pagtutuyo ay isa sa pangunahing hanap buhay ng mga tao dito sa aming lugar at talaga namang sobrang daming natutulungan para magkaroon ng sarili-sariling kabuhayan. Hindi natin pwede basta maliitin ang pagtutuyo dahil alam nyo ba napakaraming nabago ang buhay at gumanda ang buhay dahil sa pagbibusiness ng pagtutuyo dito sa aming lugar. Para sa video nito, pinapakita natin yung proseso ng pagbibilad o pagsasalansan ng mga isda para ibilad sa araw. Ayan guys, so marahaba ang proseso na ginagawa natin dito sa paggagawa ng dried fish o tuyo dahil kailangan talaga ay tama ang pag-aasin natin, ang pagyeyelo at pagbababad natin sa isda para maganda ang pagkakabilad o pagkakapaalat ng ating dried fish. Alam nyo guys, maraming proseso ang pinagdadaanan nito bago natin siya ibilad. At ito na nga pinapakita namin sa inyo kung paano natin siya binibilad lang dito para mamaya kapag sumikat na yung araw ay mabilad siya ng bonggang-bongga sa ating araw para naman maging maganda ang kalabasan ng ating tuyo at masarap talaga siya kapag kinain natin. Sa una nating video ay ipapakita natin kung paano natin ipaprocess, kung paano natin ibababad sa asin ang ating mga sariwang isda at kung paano natin siya lalagyan ng yelo, yung tamang dami ng yelo, yung tamang dami ng asin para maging maganda ang timpla ng ating tuyo. Alam nyo guys, pinagmamalaki ko ang tuyo dito sa aming lugar dahil dito sa aming lugar ang tuyo ay maganda, maputi at hindi ganun kaalat at napakaganda ng pagkakagawa ng aming tuyo kaya marami talaga ang dumadayo para umangkat o bumili ng aming tuyo dahil isa kami sa mga pinagmamalaki at pinakamasarap na dried fish o tuyo dito sa Cavite. Ang isdang binibilad namin ngayon ay sarili lang naming hiningi sa mga mangingisda o sa mga mandaragat. Kapag kasi dumarating ang aming mga mandaragat at marami silang huli ay namimigay din sila at pwede kami humingi sa kanila. At kapag sobrang dami naman para ipang ulam ay ginagawa naman namin ay binababad namin siya sa asin o kaya sa may yelo para gawin namin siyang dried fish. At di na kami bibili ng dried fish kundi may sarili na kaming gawa para pang ulam-ulam namin. At ang iba naman ay ginagawa ay nagbibilad sila ng sarili nilang dried fish para meron silang pambenta dahil marami rin talaga ang bumibili nito. At alam nyo ba guys, ang presyo ng dried fish ngayon ay hindi na rin biro dahil sobrang mahal na rin siya. Katumbas na rin siya ng karne, ng manok, ng baboy, ang bawat kilo nito. Kaya nga sobrang marami na rin talaga ang gumagawa nito dahil talagang kumikita at nagkakaroon or nagbibigay talaga ng income sa bawat isa. Kapag mga ganitong buwan talaga, dumadagsa ang mga ganitong isda para gawing dried fish o gawing tuyo. At malaking blessing para sa lahat, lalong-lalo na sa mga mangingisda, kapag maraming biyayang binigay ang Diyos na mga panghuli sa ating mga bangka. Dahil lahat po ay nakikinabang at lahat ay nakakaranas ng ginhawa, lalong-lalo na kapag marami tayong ibibilad na tuyo dahil ang pangkabuhayan ng bawat isa ay nakasalalay din sa pagtutuyo, sa pangingisda, at higit sa lahat, ang mga residente ng aming lugar ay nagkakaroon ng tsansa magkaroon ng libreng ulam na hindi na kailangang bumili dahil talagang sold na natin ang ating mga pang-araw-araw na pang-ulam sa ating pamilya. Ang nakikita nyo ngayon sa video na ito ay isang maliit lamang na pararaan kung paano namin ginagawa o binibilad ang pagtutuyo. Pero sa susunod na mga video ko ay marami talaga ditong mga nagbibusiness ng tuyo na kung saan gusto kong ipakita sa inyo na sobrang dami nilang ginagawa at sobrang dami nilang taong nagtutulong-tulong para sa proseso ng paggagawa ng dried fish o ng tuyo ay talaga namang sobrang dami at maluloka kayo dahil talagang halos maghapon nilang binibilad ang isda para lamang po matuyo at ma-process ang dried fish. Kung nais nyong matikman, kung nais nyong matry ang dried fish namin dito sa aming lugar, pwede kayo sa akin mag-message, pwede kayo mag-PM, at lalong-lalo na yung mga nagbibusiness ng mga dried fish, kung kailangan nyo ng supply at kwalidad na dried fish, pwede nyong kontakin dito sa ating Facebook account at i-message lang ako para naman pag-usapan natin ang transaksyon kung paano nyo ma-avail o magkakaroon kayo ng business. At sa mga gusto pang magkaroon din ng sariling business at alam niyo namang malakas ang tuyo sa inyong lugar, ay pwede rin kayong mag-drop message sa amin para naman ma-accommodate namin kayo. So ayan guys, dito pa lang pinapakita ko lang sa inyo yung proseso ng pagbibilad at hahayaan natin yung mabilad ng 1 to 2 days
na talagang sobrang init sa araw para naman talagang maganda ang mangyayari o magiging process sa ating dried fish. Meron pa tayong isang video kung saan ipapakita doon kung paano natin siya pinipreserve sa asin na may yelo para ma-absorb ng isda yung alat. At para naman hindi pangit ang kalabasan ng pagtutuyo natin, dapat maganda ang proseso ng ating pagtutuyo at higit sa lahat ay maayos. So thank you so much po sa panonood ng ating video at sana po ay mag-comment kayo kung tama ba o may iba kayong way na kung paano kayo nagtutuyo, and please follow for more. Thank you!